Kumusta? Ako si Kian ng Aster, pinanganak akong September 13 sa Makati City. Ako ang kanilang leader, main dancer, and lead rapper. Ang aking MBTI ay INTJ, the architect, and ang aking birth month flower ay Aster, at ang aking star sign ay Virgo. Hi guys, I'm Charlie from Aster. I was born at Sunset de Monte, Bulacan. I am the sub-leader, lead rapper, and lead dancer of the group. I was born at June 16 and my MBTI is INTPT. My birth flower is Rose and my star sign or zodiac is Gemini. Hi guys, my name is Tatin of Aster. So I was born in Southern Leyte, St. Bernard. And my position po in Aster are main vocal and lead dancer. My birthday is May 15 and my MBTI is INFP-T. My birth month flower is Lily of the Valley and my star sign is Taurus. What is up guys? My name is G. I was born in Echage, province of Isabela. I'm one of the main vocals of the group. My birthday is on the 4th of May and my MBTI is INFP. My birth month flower is Lily of the Valley and my star sign is Taurus. Hello, I'm Alas of Aster. I was born and raised sa province namin which is Ria Quezon Province. Ang position ko sa group, I'm the main rapper, lead dancer, and the visual of the group. Pinanganak ako noong April 22. Ang MBTI ko is ISFJ and my birth month flower is Daisy and I'm Taurus. Hello everyone, my name is Lawrence of Aster. I'm born and raised in Dasmariñas City, Cavite, and my position are main vocal and lead dancer. My birth date is January 14, and my MBTI is ESTJ. My birth month flower is Carnation, and star sign is Capricorn. Hi guys, kamusta po kayong lahat? This is Wayne of Aster and I was born in Pampanga but I am currently residing here in Quezon City, Philippines. And my position in Aster is I am one of the lead vocalists of the group. I was born August 11 and my MBTI is ENFJ, so basically that's the protagonist. And my birth month flower is Poppy. So, and my star sign is Leo. So hello everyone, I'm Lloyd of Aster. Pinanganak sa Quezon Province na nagmula din sa Batangas at nandito ngayon sa Manila para mangarap as P-pop idol. Ang position ko ngayon is visual and sub-vocal sa Aster. Pinanganak ako noong September 18 at ang aking birth month flower is Aster. MBTI ko ENFJ at ang aking star sign is Virgo. Hi guys, this is Kel of Aster and I was born and raised in Cebu. I'm the only center of the group. I'm one of the main dancers and one of the lead rappers of the group. I was born on November 17 and my MBTI is ENTPT and my birth month flower is Chrysanthemum and my star sign is Scorpio. I'm the only Scorpio of the group, so I'm the main character of the group. Hello everyone, my name is Jem from Aster. I was born in Oriental Mindoro and my position are main rapper and sub-vocal, and I was born on November 22. My MBTI is INTJ and birth month flower is Chrysanthemum. My star sign is Sagittarius. Hello po, I'm Miguel of Aster and ang birthplace ko po ay sa Parañaque City, doon po ako lumaki. And ang position ko po ay lead vocals and visual po ng group. Ang birthday ko po ay December 31 and MBTI ko po ENFJ. Ang birth month flower ko po ay Holly and ang star sign ko po ay Capricorn. Hello guys, my name is Cray of Aster and I was born in City of Naga, Cebu. And my position in the group is main dancer, lead vocal, and also the maknae, also known as Bunso sa grupo. And I was born on October 13 and my MBTI is ENFP. And as for my birth month flower, it is Marigold for October, and for my star sign, it is Libra. Actually, nag-start talaga ako sa industry na to
bilang actor and model? Igo-goal ko yung pagiging actor. First ko yung pagiging actor. Theater. Kung wala ka sa P-pop ngayon, siguro pinagpapatuloy ko pa rin yung pagmamahal ko sa pag-acting at yung pagmamodelo. Maybe it would be directing. Film and photography. I won the best director and also the best film. My first ever love for arts, which is sketching, drawing, painting. Wala ako sa P-pop industry ngayon. Sumasaya pa rin ako kasi Gusto kong maging choreographer someday. Kung hindi man ako nasa P-pop ngayon, tinuloy ko yung pagkukoreo ko kasi ayun yung naging pinagkakakitaan ko para matustusan yung mga financial needs ko sa buhay. Pangarap ko talagang maging isang sikat na volleyball player. Gusto ko rin po siguro maging isang sikat na basketball player. Katulad kay Jem, pinursu ko yung pagbabasketball kasi dati varsity po ako sa school namin. It's been my longest dream to become a flight attendant. But things happen, so I'm now here pursuing to be a P-pop idol. I pursue P-pop for my happiness. May gusto rin po akong patunayan sa mga nang mamalit sa akin before na sinasabi nila na wala akong patutunguhan, ganyan, and then, kaya ako po pinursu to. Because I've never been more happy when I'm at the stage. To inspire other people and syempre, para matulungan din yung lalo na yung parents ko kasi yun talaga yung pinaka-goal ko. I've always wanted to be an artist who releases, writes, and performs on stage. I love performing and composing. first time ko nakita yung K-pop in general sa YouTube. Parang naisip ko na parang, gusto ko maging idol. Naranasan ko na yung reality show. Parang ang cool, parang ang sarap maging P-pop idol. So, dun po nag-start, dun po nag-kick off na. Yung favorite ko is yung mag-perform kami talaga sa Araneta. Nag-Araneta kami. Araneta kami. Matagal ko nang pinangarap na makatungtong sa entablado ng Araneta. Nag-perform kami sa Araneta. Not only nag-perform kami sa Araneta Coliseum, but also we perform one of my song composition, which is 1 minuto. Yung mga time na pinaperform namin yung mga sarili namin gawa. Katulad ng pinaperform namin yung 1 minuto ni Kuya Tati, pinaperform namin yung Baliktanaw ng Project C. And syempre, ako, yung mga choreo ko na hindi ko inasahan na magagawa ko, magagamit ko dito sa pagiging trainee ko. After po namin mag-perform na, parang halos lahat po kami umiyak. Halos first time ko lang po sila makitang umiyak nun and hindi ko po ina-expect. Kahit minsan pressured na kami, parang na-enjoy ko pa rin kasi pag nagawa namin siya ng maganda, ang sarap sa feeling kasi parang napanindigan namin yung pinapagawa sa amin. Siguro ang i-wish ko is maging big, super big ang Aster. I would wish for Aster to be successful and to be one of the top groups out in the industry. I would wish for my group to succeed. That's the main goal for me ngayon. That's like my idol. We want to be known not just in the Philippines, but in the whole world. And yeah, we want to inspire more people with their music. Maging successful yung grupo, yung management, and yung bawat isa. Sana makilala kaming sikat na grupo. Sikat na grupo na nagko-compose ng song na hindi lang basta song. Na kumbaga mag-iiwan sa inyo ng mga kataga, ng mga inspirations na iikot sa buong mundo. Na hindi lang sa Pilipinas maririnig yung song, kundi sa iba't ibang bansa. Ang best friend ko ay toothbrush. Lagi ko itong dala sa kahit saan. Pagka kakain kami sa labas, lagi ko siyang dala. Ewan ko, hindi ako sanay na na hindi magtutoothbrush pagtapos kumain. Kaya kong pagalawin yung tenga. Yes, goes with it. Siguro kaya kong mag-impersonate ng mga singers. Impersonate ko si Janavis. I think I'm falling in love with you. I don't know what to do. Di ba si G po, nanggagaya po ng art, ng singers. Ang hidden talent ko po ay kaya ko mong bayan si G. Gamit ang kantang 1 minuto. So, handa na ba kayo? Pikit lang kayo. Naririnig si G ulit. Nais lang ihatid sa iyo
na yan lang, hanggang doon lang. Hanggang doon lang tayo. Kaya ko pong gayahin yung goat and marunong pa ako mag-beatbox. Unti lang. And kaya marunong din po ako mag-beatbox, pero unti lang. Okay. Well, I don't know if I have lots of hidden talent. Siguro I'll start with this. My name is Mickey. That is so cringe. Kaya kong paikutin ng dire-diretso yung mata ko. Like this. Yun. Yung kaya kong gayahin yung yung hero sa ML. Si kilala niyo si Popol and Kupa? Ato, 1, 2, 3. Popol and Kupa are the best partners in the world! Siguro hidden talent na siya. Kaya ko pa mag-whistle pero patalikod. Okay, buko na po. Yan, thank you. Mahilig akong mag-freestyle sa mga sayaw-sayaw. Pagka may mga nagpapatugtog na kung anong music, parang gumagalaw bigla yung katawan ko, parang gusto kong sumayaw, ayan. Parang alam niyo naman na yun na tumutugtog ako ng iba't ibang instruments. Parang na-share ko naman siya. Pero sa mga hindi nakakaalam, tumutugtog po ako ng guitar, ng drums, keyboard, minsan ukulele. Nag-aaral ako ng bass. Pero yan, tumutugtog ako ng iba't ibang instruments. I think one of the things that people don't know about me is back when I was in high school, I used to enjoy hosting. I used to enjoy public speaking. I always join extemporaneous speeches, ganyan. Ewan ko, I feel really comfortable sa stage and in front of a lot of people. Being me, like being Charlie, being that timid, quiet, mysterious, but talented on stage. Like I have a lot to offer. Pagiging main rapper ko, yung paggawa ko ng flow, yung pag-rap ko ng mabilis, doon ako makilala. Larangan ng rap and kung paano ako magsulat ng mga kanta, ganun. The way na nagpo-produce ako in the future. I want to be recognized by how I perform on stage. Example, si Charlotte po ng Kaya. Pag nasa stage siya, grabe! Parang, okay! Hindi lang as a person, but mag-perform. So, yeah. Sana, ayun po yung isa sa mga ginugol ko po sa grupo namin. Gusto po makilala yung Aster bilang isang grupo na may iba't ibang talento, may differences po sa maraming bagay. Pero ganun pa man, may common denominator na talagang nagagawa nila mapag-usa lahat ng different talent po nila and skills po nila. They're hero when it comes sa music. Kasi gusto ko yung nakaka-inspire kami sa mga tao sa paggawa namin ng songs, ganun, na-inspire sila sa songs namin. Makilala po kami bilang isang mahusay na performer. Yun talaga yung gusto namin, na hindi lang makilala na magaling kang sumayaw, magaling kang kumanta, kundi meron din kasi kaming kasama dito na sobrang galing gumawa ng kanta, magsulat, pwedeng mag-produce ng kanta. And yun yung gusto kong ma-appreciate ng ibang tao and makita nila in the future. SB19 na syempre. Sila yung dahilan ng lahat. Kaya nandito kami ngayon. Walang P-pop kung hindi dahil sa kanila. SB19 is literally the kick-off where P-pop na nag-boom talaga. Sa SB19 ang gusto kong mga collab is Pablo and Ken. Philip or Ken from SB19, and I would die for a collaboration with him. Sa Alamat naman po si Alas. Bini, Alamat. With Horizon. Like SB19 for me, Bini, Kaya, Alamat, PHP, Press It Play, and First One. So talagang sila nung mga naparod ko sila talaga ng live. And then sa girl group, ayan, ang Bini. Gusto kong makakulab din ang Bini. Parang na-imagine ko na lang na someday magka-concert kami, tapos perform namin mga kanta namin, parang medley, tapos biglang papasok Aster, tapos biglang sisingit SB19, tapos Bini, Alamat. Parang masama yung pangalan namin sa tatlong yun. Sobrang laking achievement na yun para sa amin, kaya ayun po. Nakikita ko sa mga mukha ng mga kagrupo ko na parang naghihirap sila sa mga training araw-araw. It's actually very hard kasi ang dami namin ginagawa.
And parang pinag-aandaan po namin talaga lahat ng to. Dugot pawis, binubuwis po namin dito sa pagtitraining po. And then, abangan niyo po kami. Pero lahat ng pinagdaanan na yon, ginagamit namin bilang instrumento para makagawa ng magandang kanta, magandang sayaw, para ma-share sa inyo. Sobrang saya ko ngayon kasi mas nakikilala namin yung tao, mas nakikilala namin na yung mga kakayahan and yung mga talent na hindi namin nakita dati. Ayun din sana yung i-look forward nyo kasi makikita nyo ngayon and masasaksihan nyo ngayon yung mga performances, mga talent and mga skills na hindi nyo pa nakita dati. So yeah, abangan nyo yun. Feeling ko yung journey namin as a group is yung parang, yung namin talaga, yung group name, Aster. Masabi ko na Shining kasi yung group namin, yung Aster yung pinakamakita. Kahit madaming stars, siya yung pinakamaliwanag. Yung pangalang Aster, dalawang meaning kasi siya. Flower and a star. Pero kaming lahat, like flowers and star, we are, like right now, we are blooming to turn into a group na maganda. One word, I think I would like to say diamond. Because in order for a diamond to be created, or in order for it to be formed, it has to go under a lot of pressure and a lot of time. Like, it's not just easy to create a diamond. So I think it best describes our group. Yung journey namin is lucky kasi sobrang gandang opportunity na to para sa amin and sobrang lucky namin dahil nakatanggap kami ng gantong opportunity makapag-debut. Kaya, ayun. Amazing. Kasi alam naman natin na bawat isa sa atin may mga struggles in life, and hindi ko ina-expect na lahat ng mga kasama ko na kinakayang lumaban araw-araw. Hindi nila naiisip na sumuko kahit na sobrang hirap na. And yun yung parang nakaka-believe lang sa kanila na patuloy pa rin kami. And ngayon, malapit na kami sa pangarap namin. Kaya yun, amazing talaga. I think it's for my little me. Kasi he dreamt of this way before pa. Nung ma-realize niya na marunong siya sumayaw and kumanta at the same time, he dreamt na mag-perform sa stage ng kumakanta habang sumasayaw kasi he feels like he will enjoy. Bukod sa dahil sa mahal ko yung ginagawa ko to dahil para sa mom ko. Gusto ko makabawi sa lahat ng sakripisyo na binigay niya sa akin. And gusto ko siyang tumigil na magtrabaho para ako naman yung makabawi sa kanya. Hanggat kasama namin si God at center namin siya sa lahat ng ginagawa namin, magpapatuloy ako. If mahal mo talaga yung ginagawa mo, pagkasimula pa lang ng bata ka tapos parang naisip mo na, ito pala yung gusto ko. Feeling ko hindi talaga siya mamamatay talaga. Like, may mga time siguro na napapagod ka, pero nandun pa din yung fire. It's the fact na you've inspired someone is what should make you keep going in life. Kasi you don't have to inspire lots of people. As long as you've inspired that one person that needs that motivation and everything in life, that's what makes you successful. Yung grupo namin sobrang solid na katulad nga ng sinabi ko kanina, parang buo na yung pangalan namin sa P-pop katulad ng SB19 ng Bini, Alamat. Sana maraming albums, comeback, music video yung ma-release namin in the next 5 years and concerts. Sana sold out kami ng Araneta, mga ganun. And sana kilala na kami internationally. Ayun, yung sana next 5 years. Sana maging successful po kami ng group and makapag-perform din sa mga international ganun. Alam mo yung gusto kong makaranas ng scenario na dadaan ka lang sa isang place tapos maririnig mo na yung kanta na ginawa niyo. Ganun. Kahit saang lupalot ng mundo ka pumunta, maririnig mo yung kanta mo. Ganun. Happy na ako. Tinitignan ko na hanggang dulo kahit anumang mangyari. Buo pa rin yung Aster, may 12 members, and ayun, may isang pananaw, may isang layunin, at may isang goal pa rin sa buhay. Kasama ko pa rin yung Aster. Naniniwala ko makakasama ko pa rin sila. Hindi lang 5 years, siguro dadaanin pa ng ilang taon. Ang sarap lang sa feeling na nakagawa kami ng music ng sariling amin. Tapos kahit tumanda kami, maririnig namin yung music namin, sa amin to.
si Kuya Tatin gumawa nito, wala si Kuya G gumawa nito. Kasi naniniwala kami sa isa't isa na malayo pa yung mararating namin. Hindi lang sa malayo, kundi mas malayo pa. Madami pa kami pupuntahan. To our supporters, maraming salamat sa palagi niyong pagsuporta sa amin, sa pagmamahal niyo sa amin. Alam namin pagod na kayo talaga, pero hindi niyo pa rin piniling sumuko at patuloy pa rin kayong pumupunta sa mga events namin. Kaya maraming salamat. Kung hindi dahil sa inyo guys, wala kami dito ngayon. Hindi kami mabubuo, hindi kami tatawaging Aster. Words aren't enough to describe yung pagmamahal namin sa inyo kasi you've done a lot and so much for us. Kaya thank you with all our heart. Thank you so much. Thank you so much for giving me the strength na i-pursue yung kailangan talaga para mag-stay ako dito. Kasi totoo guys, sobrang mahal na mahal ko itong ginagawa ko. And since mahal ko ang ginagawa ko, I think magbibigay ko ng genuinely lahat ng mga kailangan para ma-inspire ko yung mga tao. Maraming salamat po sa pag-stay. Since day one po, andyan na po kayo para suportahan kami. And sobra po namin na-appreciate po lahat ng efforts niyo po. At sana po kayong magsawang sumuporta sa amin hanggang mag-debut po kami. At makagawa pa kami ng maraming mga kanta. Hello everyone! Gusto ko lang po muna magpasalamat sa inyo sa walang sawang suporta. And ayun, patuloy lang po kayong sumuporta sa amin. And ingatan nyo rin po sarili nyo. See you soon. It really touches my heart to see you guys always sa mga events. And kahit saan man kami mapadpad sa Pilipinas, sa mundo, nandyan kayo palagi para sa amin. And sinusundan nyo talaga kami para supportahan kami. And pinupuntahan nyo kami lagi. Kaya maraming salamat po. Thank you for the words of encouragement. It's our time naman siguro para ibalik yung supportang binigay niyo po sa amin. Abangan lang kayo dyan guys. We'll bring good music for you guys. Thank you. Ayan, nandito na kayo sa stage na inaantay kami para sa song namin. Thank you kasi nandyan pa rin kayo para maniwala sa pangarap na gusto namin. And gusto niyo talagang pakinggan kung ano yung tinig o boses na gusto namin iparating dito sa mundong to. If it's not for you guys, wala din kami ngayon. Kaya sobrang thankful kami sa inyong lahat. And mapapromise ko sa inyo is mas gagalingan namin and we will release great music for you guys to listen. And yeah, sobrang salamat sa inyo. Love you guys! Sa isang taon na pagsasama natin bago kami mag-debut, sobrang dami yung natulong sa amin sa pagte-trend sa Twitter, sa pagsasama sa amin sa mga shows namin, sa mall shows, sa lahat ng events. And hindi nyo kami iniwan kahit ano nangyari sa anong pinagdadaanan ng grupo. Nandyan lang kayo and sobrang solid nyo. Parami kayo ng parami. Isusukli namin sa inyo lahat ng efforts nyo sa amin dahil para sa inyo rin itong ginagawa namin. Maraming salamat po. It may sound cliche to us guys to say thank you. Pero please bear in mind na whenever we say thank you guys, we really mean it. Kapag wala kayo, wala yung mga fans, yung mga supporters, yung mga friends and family na sumusuporta sa amin. Wala po kami. So, ayun guys, thank you so much from the bottom of our hearts. Para sa mga sumusuporta at patuloy na susuporta sa amin, gusto kong sabihin sa inyo, yung palagi nyo rin sinasabi sa amin, ayun yung ang galing mo. Kasi yung salita na yun, talagang nakakapukaw ng damdamin namin para mas galingan namin sa buhay. And ikaw na nanonood ngayon, sana isipin mo rin and sana maniwala ka sa sarili mong kakayahan. Kasi gaya ng pagtitiwala mo sa amin, naniniwala rin kami sa iyo. Basta't maniwala ka lang, kahit anumang mangyari. Siyempre ang pagsubok, nandyan yan, maraming hindi maniniwala sa iyo, maraming magsasabi sa iyo na hindi dapat ganito, maraming hihinto sa iyo sa mga gusto mong gawin sa buhay. Pero dapat nandun ka sa paniniwalang kaya mo. And ayun, bilang kami na iniidolo mo, sana paniwalaan mong iniidolo ka rin namin. Sana galingan mo pa rin hanggang dulo. Hanggang sa makamit mo lahat ng pangarap mo sa buhay.